Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay De La Cruz, ang mag-share po ng word ngayong gabi. Thank God, it's Friday po. And thank God dahil binigyan po muli natin ng pagkakataon ang bawat isa, ating mga sarili para makinig sa salita ng Diyos. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob sa aking Panginoon. Salamat po sa biyaya na nambuhay, Lord, sa pang-araw-araw, Panginoon. Hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, pinagdarasal po namin ng oras na ito, Panginoon, na makikinig po kami at aalamin namin ang inyong mga katuruan, Panginoon. Nawa po gabayan niyo po ako, Panginoon, sa pag-share ng word, Panginoon. At maraming puso at kaisipan ang mahipo ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa araw to. In Jesus' name, Amen. Kamusta po kayo? Alam ko po marami sa atin ang galing sa trabaho, sa mga negosyo, sa mga anong pinagkakabala natin sa buhay. Pero thankful po ako dahil binibigyan natin ng oras ang ating Panginoon para makinig ng kanyang mga salita. Maikli lamang po ang sharing ngayong gabi dahil more about parable or story sa Bible na parable are short story na nagpo-point out ng lessons, life lessons. Ayun, pero sobrang ganda nito dahil parable nito ni God from the Bible. Sige po, tayo po yung magpatuloy. Ang sharing po natin for today is the parable of the lost sheep. Ang verse po is Luke 15, verse 4 to 7. Sige po, ating pong basahin. Ini-encourage ko po ang lahat na mag-take notes ng verse natin para po kapag gusto natin balikan or muli natin gusto nyo pong aralin, mas madali po natin mababalikan sa Bible. Sige po, ating pong basahin ng Luke 15, verse 4 to 7. Sabi po sa verse 4, "Suppose one of you has 100 of sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friend and neighbors together, says, 'Rejoice with me, I have found my lost sheep.' I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent." So, makikita po natin dito yung ini-illustrate po dito sa parable yung a shepherd or nag-aalaga ng tupa, meron siyang 100 na tupa at sa scenario na yun, nawala yung isang tupa niya or nakakawala dun sa herd or dun sa mga alaga niyang tupa. Pero hindi niya nagpakita siya ng pag-aalala o nakita sa kanya yung pagmamahal niya dun sa isang tupa over dun sa 99. Hindi naman sinabi na hindi niya mahal yung 99, pero mahalaga yung bawat isa sa kanila. Kaya pinakita niya yung eagerness niya para mahanap ito. Dahil nga yung isang tupa nito nawala sa kanya. Parang ito rin yung representation din ng ni God towards ng pagpapahalaga sa atin. Na kapag may isa sa atin ay nawala sa landas, eager siya or gagawin niya lahat para tayo muling makabalik sa kanyang or ma-embrace niya muli tayo sa kanyang kabanalan. Para po mas madali natin ma-visualize, ito yung illustration or yung picture ng isang shepherd na sa makikita na sa likod niya yung sabihin natin 99 na tupa at niya yung time na to yung nakita niya na yung tupa na nawala, pinasa niya sa sobrang kasiyahan niya, pinasa niya sa kanyang balikat at dali-dali siyang umuwi para malaki sa mga kanyang kaibigan, sa kanyang pamilya na natagpuan na niya yung ang kanyang nawawalan tupa. At
ganun din nga tayo towards kay Lord na isa sa atin yung mawala, para bang sinasabi na ni Jesus saying na mas matutuwa siya kapag isang sinner ay bumalik or nagrepent over kasi mas mahalaga yung nagtaong nagre-repent kaysa dun sa 99 na tao or shepherd na nasa poder naman na niya. Kasi mas mahalaga yung bawat isa sa atin dito sa mundo ay magrepent. Yun naman din nga yung isang goal tayo bilang Kristiyano na masave natin ang bawat isa. Kaya ganun na lang din pinapakita yung kagalakan or kasiyahan ni Jesus ni God kapag may isang tao sa bawat araw, bawat minuto na may nagre-repent sa kanya. Ano yung mga points na ini-illustrate dito sa parable na to? Number 1, ayun nga, God's immense love for each individual. So, pinapakita ni God yung kanyang lubos-lubos na pagmamahal sa atin, sa bawat isa, na walang higit or walang kulang. Lahat tayo ay mahal niya. Pantay-pantay tayo sa kanyang paningin. Lahat tayo may kanya-kanyang pagpapahalaga mula sa ating Panginoon. Kaya hindi natin maaaring isipin or sabihin na hindi naman ako mahal ni God kasi ganito yung sitwasyon ko. Hindi ganoon. May iba tayong sitwasyon dahil maaaring may gustong paalam or gustong ibigay na challenge sa atin sa buhay natin si God para tayo matuto sa buhay. Pero yung pagmamahal ay sa bawat isa sa atin ay pantay-pantay. Number 2, His desire to bring back the lost back to Him. Yung makikita natin yung pagnanasan ni God lalo sa mga taong naligaw ng landas. Alam mo naman natin na most of the time tayo yung nagkakamali, tayo yung lumalayo sa ating Panginoon. Pero gumagawa ng paraan ang Panginoon para tayo muling babalik sa Kanya. Minsan naging matigas ang ating puso at ang ulo natin. Siguro nag-attempt na si Lord na katokin tayo pero nire-reject natin. Pero hindi doon natatapos. Nag-attempt pa rin si God. Gumagawa siya ng paraan, gumagamit siya ng ibang tao para tayo hatakin pabalik sa Kanya. Number 3, powerful image of God's grace and mercy. So, makikita natin na hindi tayo pinapabayaan or sobrang maawain at mapagpatawad pa rin ng ating Panginoon kahit na gaano suklam or kasama ng nagawa nating kasalanan sa Kanya or sa ibang tao or sa ating sarili. Open arms pa rin si God and merciful pa rin sa pagpapatawad para bumalik sa Kanya. Dahil mas mahalaga sa Kanya yung mga taong nagre-repent or humingi ng kapatawaran para sa bumalik sa Kanya. Hindi siya nagiging judgmental na kapag isang beses ka nagkamali or hindi ka na niya pagsasarang ka na ng pinto. Always open yung doors pinto ng kalangitan para sa atin. Ano pa po ang ina-emphasize ng story na ito? It emphasizes the value of every individual in God's eyes. Yun nga po, pantay-pantay tayo sa kanyang paningin. No one is too insignificant or too far gone for God to seek out and save. So, walang malayo, walang kabilang ibayo ng mundong hindi nagiging apektado si God sa ganong walang distansyang nakaka-apekto sa Kanya kahit gaano tayo kalayo, kahit saan tayo magtago. Gagawa ng paraan ng Panginoon para tayo ay Kanyang abutin, para tayo tapikin na para sinasabi na halika na anak, pumalik ka na sa akin. Ano pa po? The sheep represents anyone who has strayed from the path
lost in sin, but God's love compels to him, pursues us, never giving up until He brings us back. So, yun nga po, yung parable kasi na to, yung sheep is representing tayo, mga tao, na anyone who na strayed or naging nawala sa landas dahil sa kasalanan natin. Pero God's mercy and love, He never gives up on hindi tayo susukuan ng Panginoon para tayo makabalik. Key lessons. May 3 po akong sinulat para po mas maging or specific yung lesson ng parable na ito. Number 1, God's active love. God doesn't passively wait for the lost to return, but actively seeks out those who are lost. He pursues each of us with relentless love. So, sabihin na nating may tayo na nawala sa landas, hindi si God, hindi siya yung tipong passive God. So, hindi siya yung naka-stagnant lang na nag-aantay na bumalik ka sa kanya. Hindi. Siya mismo, diba, sobrang nakakahiya na kay God kasi tayo na may kasalanan, pero siya pa yung sumusuyo sa atin para bumalik sa kanya. Hindi siya relentless yung kanyang pagmamahal, hindi siya sumusuko. Sabihin natin example, parang pagmamahal lang yun ng magulang sa kanyang mga anak, na sabihin natin may magulang, nawala yung kanyang anak, may imagine naman natin agad siguro tayo yung mga magulang na at magiging magulang pagkuwari nawala yung anak natin, sa paningin lang natin na natataranta na tayo, na nababalisa na tayo, lahat gagawin natin para lang mahanap yung anak. Parang ganoon din or more pa kasi nga it's God's love na hindi niya susukan, mahanap lang yung kanyang nawawalang anak. Siguro patotoo ko na lang din dahil siguro ma-share ko na lang, hindi naman din po ako naiiyak kasi mistakes are lessons now and then for others and for future self na rin. Makwento ko lang din siguro po nung batang-bata pa po, elementary, natatandaan ko po para pong nagkatampuhan kami ng tatay ng amo ko. Hindi ko po matandaan kung ano yung reason. Pero ang una kong ginawa is lumayas ako ng bahay. So, hindi naman po layas kasi lumipat lang ng bahay sa tita ko. Actually, doon lang din sa baryo. So, dahil lang sa reason na napagalitan po siguro ako ganun, ang ginawa ko agad is umalis ako. So, siguro mga 2 days, wala ako sa bahay. Pero, yun nga, nababalitaan ko na hinahanap nga ako ng aking ama, ng tatay ko. Then, yung time na umuwi na ako, ina-expect ko parang galit siya or ganun. Papagalitan ako, pero hindi. Inakbayan niya lang ako. Yun yung naalala ko, inakbayan lang niya ako. Parang, okay lang yan, anak. So, parang ganun lang din yan. Mangingibabaw yung kapatawaran ng isang ama or ni God kaysa sa i-judge niya tayo dahil sa ating nagawang kasalanan. So, yun po. The joy of repentance. The rejoicing in heaven over one sinner's repentance reminds us that God is more concerned with redemption than judgment. His heart is filled with joy whenever someone turns back to Him. So, sobrang merciful ni God na mas may concern siya or mas may care siya or pakialam siya sa pag-redeem or pagpapatawad sa isang tao kaysa husgahan ito sa kanyang mga nagawang kasalanan. Actually, mas nagse-celebrate or mas na-fulfill yung heart ni Lord ng joy kapag may taong makasalanan na bumabalik sa kanya. So, dapat
Kaya nga, what more pa tayo na what more pa kaya kasi si God kayang magpatawad sa sobrang makasalanan ng tao. What more pa kaya tayo na may dapat na kaya din magbigay ng pagpapatawad. Kasi yun na nga rin na dapat na maging goal din natin lalo sa church, kahit saan sa mundo na ng church na maging nagkaroon ng mag-bring back ng tao or someone to know the Lord, kasi hanggat hindi pa yung second coming ni God, may time pa tayo para mag-redeem ng mga soul patungo kay Lord. Number 3, the inclusive natures of God's grace. While the 99 sheep may symbolize the faithful, this parable highlights that God's grace is for everyone, especially those who feel lost, forgotten, and abandoned. So, everyone is deserving of God's love and forgiveness. So, yung 99 sheep kasi dito sa parable, sinisimbolize yung mga faithful or yung nasa poder na ni God. Pero God's grace is for everyone. Lalo dun sa mga tumalikod or mga kasalanan. No required status, no required or credential na kailangan mo para makabalik ka kay Lord. Yun nga yung mas sinisikaut natin, ay din nga yung mission ng bawat members ng church, dapat na mag-seek out ng mga tao pabalik kay Lord. Mas lalo nating palaguin ang pagmamahal or mas iparamdam natin sa bawat isa yung binibigay na pagmamahal or pagpapatawad ni God sa atin. Yun lang po yung 3 points or key lessons. Sige po. Bago po tayo magtapos, para po mas ma-relate natin sa buhay natin yung parable na to, yung story nito sa Bible, mag-iwan na lang po ako ng katanungan sa bawat isa. Kapag ba nasira ang cellphone mo, saan ka magpapagawa? So, marahil karamihan sa atin, pag sinabing nasira yung phone mo, sabihin pupunta na lang sa baliwag bayan, kung saan maraming gumagawa ng cellphone, or sa mga technician na malapit sa atin, o sa mga kilala natin na gumagawa. Maaaring magawa yung sira ng cellphone mo, pero hindi tayo nakakasigurado kung hanggang kailan ito magagawa or hanggang kailan pa to tatagal. Parang di ba mas makakasigurado tayo kung dun tayo sa mismong brand creator ng gumawa. So kung saan may warranty pa. So sabihin mo na natin Samsung or Apple yung cellphone mo, much better dun tayo sa kanila tayo magpagawa, kasi mas sila nakakaalam nung cellphone mo kasi sila yung gumawa nun. So ganun din po sa atin, tayo bilang tao, na kapag tayo yung time na sabihin mo nang na-depress ka, may anxiety ka, may kasalanan ka nagawa, or yung pinaka-down state mo, naranasan mo yung pinaka-lugmok ng buhay mo at di mo alam kung saan pupunta, nararamdaman mo parang sirang-sira ka sa buhay mo, maaaring mahanap mo yung momentary comfort. Yung iba or may taong hinahanap to sa pag-inom ng alak kapag may problema, sa mga lumalapit sa mga maling kaibigan, or mas gumagawa na pa ng ibang kasalanan, na parang nagkakaroon ng quick escape or nagkakaroon sila ng momentary comfort na akala nila okay sila, kasi gumagumaan yung parang punong magawa ko to. So parang momentary or short-term fix lang yung nangyari sa kanila. Pero for sure after nung short-term fix nila, siguradong babalik na naman ulit sila sa depressed state, sa anxiety nila,
or dun sa pagkalugmok nila. Kasi mali yung napuntahan nilang path na para magpagawa or magpagawa ng sarili nila. Sino lang ba ang may kakayahanan para gawin tayo or ayusin muli tayo or ibalik tayo, linisin tayo? Walang iba kundi si God, kung saan siya yung nag-iisang creator natin, kung saan meron tayong lifetime warranty. Kahit anong sira ng buhay natin, anong lugmok, anong depression, anxiety, meron ka. Kayang-kaya at palitan ni God ng piyesa or ng kalinisan yung buhay natin. So, better na always go back to our Creator. Lalo na nga dito, ito nga yung story ng lost sheep na or tayo nawala sa landas. Pero si God lang din ang makakagawa sa atin or makakapag-ayos ng tuwid ng buhay natin. So, yun po. Always go back to our God, our Creator. At ano pa po? If you are lost, always remember you are just one step away from God. Bakit away or step away yung phrase na to? Kasi all the time or most of the time, tayo yung nagkakamali. Never naman tumalikod si God sa atin. Tayo yung nawawala sa landas. Tayo yung kumakawala dahil sa mga makabundong bagay. Kaya tayo nawawala sa landas. But good news is God loves us so much that we can always go back to Him. Open arms pa rin si God sa atin kahit saan man tayo magpunta. Kahit tumalikod tayo sa Kanya. Nandyan at nandyan lang siya. One step away lang. So, wala tayong ibang gagawin kundi lumingon pabalik sa Kanya or mag-repent kay God, in short po. Yun lamang po ang sharing or ng story ng parable of the lost sheep. Sana po may natutunan tayo or na-realize natin muli yung pagpapahalaga ni God sa atin. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa sharing na ito na naganap, Panginoon. Salamat po sa pagpaparanas niyo sa amin ng inyong pagmamahal, Panginoon, na kahit gaano kami kadumi, humiwalay sa inyo, Panginoon, hindi niyo po kami iniiwan, Panginoon. Lagi po kayong andyan para tanggapin kami, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na hindi po kami mawala sa landasan niyo, Panginoon, at lagi lang po kami titingin sa inyo, Panginoon. Pindarasal ko po, Panginoon, ang aming church, Panginoon, ang bawat isa, members, leaders, Panginoon, na patuloy po, bigyan niyo po ng kalakasan, Lord, para po mas marami pa po lost sheep ang muling mabalik sa inyo, Panginoon. Muli po, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong oras. Patuloy po tayo makinig ng online service every Wednesday and Friday. Ingat po ang bawat isa. Salamat po.